Okay, so ito yung activity number 1 natin sa 3D CAD drawing. Screenshot lang natin para hindi tayo pabalik-balik mamaya dun sa reference natin at saka dun sa AutoCAD. So, punta na tayo kay AutoCAD. So, bago tayo mag-start ng drawing kay AutoCAD, importante na i-set up muna natin yung drawing units natin para accurate yung unit of measurement na gagamitin natin throughout our drawing. So, DWG units. Enter lang natin. Para makita ninyo. DWG units. Enter. Tapos ito yung lalabas. So, hanapin nyo lang yung unit of measurement na gagamitin natin. So, yung millimeters yung gagamitin natin. Nasa number 3. So, input nyo lang yung value na 3. Then, enter nyo lang hanggang mawala yung command dun sa command line bar. So, kapag nawala na yung command dun sa command line bar, ibig sabihin, nakaset up na yung unit natin. Okay? So, ito yung reference na gawin natin. Simulan natin. Line. Ayan, kung papansinin ninyo, hindi nag-a-align yung linya natin or naka-horizontally aligned or vertically aligned. So, para hindi nyo tansya-tansyahin kung ano yung pantay niya, i-click nyo lang tong ortho mode, sabi niya. Or F8. Pag-click nyo yan, automatic yung mga linya natin naka-horizontally or vertically aligned na dun sa model space natin. Okay, so line muna tayo. Line 10. Ayan, check ulit natin. Ayan, 10. 10, enter. Okay, so ito na yung ating drawing. So, paste lang natin yung reference natin para di tayo pa ulit-ulit babalik dun sa ano. Okay. So, yung width nito ay 2. Line. Input lang natin yung value na 2. Enter. So, dito importante yung direction ng mouse kung saan papunta yung cursor ninyo. Okay, kasi doon din lalabas yung linya. Halimbawa, nandito yung cursor ninyo, in-input nyo yung value. Dito rin lalabas yung linya. Okay, so dito tayo. Papunta sa left side. 2. Enter. Tapos pataas naman, or pababa naman. So, yung haba nito, based dito sa reference pa rin natin. Lagi kayong magbe-base kung ano yung dimension na nakalagay dun sa reference. 3. Enter. Tapos papunta ulit sa left side. So, yung width niya is ito. 2. Enter. Tapos yung height is 2 din. Enter. Okay, sa pinakataas, yung width ay 2. Enter. Tapos, enter lang ulit natin. So, kung papansinin kasi ninyo, symmetrical naman yung object. Ibig sabihin, etong nasa left side, kamukha niya lang yung nandun sa right side. So, imbis na gawin ulit natin siya ng paulit-ulit, ang gagawin nyo lang, eto, i-mirror lang natin. So, highlight nyo lang yung mga linya, tapos i-mirror. Okay? Mirror. Hanapin yung midpoint. Ayan. So, gagawa kayo ng mirror line. So, ulitin lang natin. Mirror. Select natin yung mga object. Ayan. Or para mas mabilis, highlight nyo na lang. Then, enter. Hanapin yung midpoint. And then, yung midpoint ng kabilang linya. Then, buburahin daw ba yung source na object? No. Ayan. Okay? So, para mas mabilis yung proseso. So, next. Ano yung next natin gagawin? So, burahin muna natin ito. So, papansinin nyo dito, sa reference natin, walang given na thickness or
extrusion height yung object. So, assume na lang natin na yung height of extrusion is around 2.5 or 3. So, i-check natin kung saan dun yung mas magiging kamukha ng reference. So, around 2.5 or 3. So, burahin lang natin to. So, yung sunod natin gagawin, punta tayo dito. Hanapin nyo lang yung 3D basic. Ayan. Tapos, palitan natin yung view. So, southwest isometric. Okay. So, yung gagamitin natin command is press pull. Siya yung pinakamabilis na command. Kasi, naka-enclose naman na yung mismong lines natin. Ayan. So, na-identify niya. Ayan. Enter natin yung value na extrusion height. So, 2.5 or 3. Pero 3 na lang input natin. So, 3. Enter. Ayan. Tapos, shaded with edges or gray. Tapos, balik tayo dun sa reference kung kamukha na niya. Ayan. So, kamukha naman na nung object natin. Okay?